Narito po tayo ngayon sa set ng Sigabo sa Quezon City at atin muling bibisitahin si Direk Coco Martin at si Miss Julia Montes. So, samahan niyo ho ako Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Let's go! Hello! Kumusta ka? So itong lugar na to, ano to? Bali, anong location ito supposedly doon sa series? Ginito ang lupa. Ito yung talagang community po nila. Tapos ito yung pinakabahay nila. Ito yung Tapos, bahay. Yes. Sa bubong na yan, dyan ako babagsak. Papunta sa buhay ni Gabo. Akala ko literally babagsak ka dyan. Babagsak talaga. Ang okay. kwento talaga kasi nangyari po. Parang this coming week, ilipapalabas na yung hinahabol ako ng mga Zafra. Okay. So, sa pagtatakbo ko, pagtatago ko, eventually napunta ako sa bubong. Hindi matibay ang bubong nila. So, doon ako bumagsak. Nagkataon habang nagdadasal si Gabo, bumagsak ako sa kanya. Wow! Magte-take na. Magte-take ka na raw. So, mamaya, usap na lang tayo mamaya. Oo, sige. Dito lang kami. Isinama ko sa pagbisita kay Direk Coco ang asawa ng kanyang namayapang kaibigang aktor na si Christopher King. Noong January ng taong ito, nakilala ko si Joan Alegre na nag-aalaga sa 5 anak nila ni Christopher. Ang 2 anak nilang lalaki ay may Hunter's disease, isang degenerative at progressive genetic disease. Salamat po. At dito po sa... Si Coco Martin, gaano kahalaga siya sa buhay ninyo? Ay, sobra. Parang anghel po siya sa amin. Bakit? Kasi nung namatay yung asawa ko, siya yung tumulong din na magpalibing. Siya yung gumastos. Siya ang gumastos? Siya po yung gumastos sa pagpalibing. Alam mo yung... Kasi nung namatay siya, wala naman akong pera ko. Kasi ko, paano ko to ipapalibing? Saan ko siya ibuburol? Ang gusto ng mga kamag-anak sa Nueva Ecija. Sabi ko, pag andoon, hindi makakapunta ibang friend niya dito, lalo sa showbiz, mga direktor. Kaya, nag-isip ako, sabi ko, Ate Gemma, saan ba natin, yung Gemma po niya yun, parang family friend nila. Sabi ko, Ate Gemma, saan ba natin ibuburol si Bok? Sabi niya, may nahanap ako kasi medyo may kamahalan. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, tiwala lang, may darating diyan. Ayun, hanggang sa marami nag-interview sa akin, hanggang sa nakarating na nga kay Coco. Tapos, may pumunta doon, may dalang flower. Sabi niya, bigay daw ni Coco Martin. Tapos pag di pumunta ako, umaga yun Sabi ko, nag-sign lang ako doon. Tapos bigla niya akong tinapik sa balikat. Huwag kang mag-alala, mamaya darating si Coco. Siyempre, hindi ko rin inaasahan. Tapos biglang nung gabi na, mga 9 yata yung dumating doon, or 8. Ayun, na ako na. Natuwa ako, sobra talagang tuwa. Na, eto talaga yung blessing talaga na. Wala, kumbaga, sinagot niya lahat ng problema. Gandang gabi po, Direk Coco Martin. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko po sana kayo makita balang araw. At kung pwede lang po sana ako makain ng t-shirt ng Sigabo. Maraming salamat po. Okay guys, kasama na natin dito si Joan at ang kanyang pamilya. And any minute from now ay lalabas na si Direk Coco Martin at si Miss Julia Montes para kausapin sila. Ano ang pakiramdam nyo, Joan, finally ay makikita mo na muli si Direk Coco Martin? Kinakabahan. Nakabahan ka? Kasi, after 7 years ngayon na lang ulit namin siya makikita. Oo. After 7 years? Oo, kasi pumunta siya nung burol ni Bok pa yun, 2019. 7 years na si Bok namamatay kaya 7 years na siya namin hindi nakikita. Namiss namin siya, kaya natuwa ako. Even nung wala ka pang ganito karami mga anak, kilala mo na si Direk? Isa pa lang, si JC pa lang kasi yung pumunta sila sa France noon, isa pa lang. Paano mo nakilala si Direk? Dahil din sa kay Christopher, sa asawa ko. Yung asawa mo.
kasi kasama nga niya yun sa taping. Oo. Sa mga Ayan na, sila. Ayan. Of course, kilala mo na siya. Oo naman. Ayan, si JC. Ang iyong number 1 fan. Naku po. Ayan. Ano gusto niyo sabihin kay Direk? Kay Direk Coco. Namiss pa namin siya. Miss ka. Nakikita natin yung ano, di ba? Yung burol ni King. Oo, matagal-tagal na rin yun, no? Maliliit pa yung mga bata. O, pakilala mo kung sino-sino yung mga anak mo. Si Isabel. Mhm. Gusto ko namin. Si Julie. Oo. Si Julia. Hello. Uy, Julia rin. Saka si Casey. Oo. Oo. Ay, yung mga anak niya lalaki, doon nagmamanifest yung, yung sakit Oo nga na eh. hunters. Actually, nung kasama kami ni King, napagkukwentuhan namin siya. Yung parang lagi yung sa nagdadala sa hospital. Yeah. Oo. Yung kasama kasi niya, si King. Oo. Kami talaga magka-batch kasi sa indie. Kami lagi magkasama sa mga festival abroad. Ang dami namin mga memories ng mga kalokohan ni King. Sobrang, kumbaga sabi ko nga, kaya nung nawala si King, sobra ako nanghihinayan. Kasi, nagsisimula na ako nun sa King. Ibig sabihin na, probinsyano na ako eh. Naipasok ko na siya eh. Yes, ando siya. Oo. Ipasok ko na siya sa probinsyano, di ba? Tapos nung napasok ko siya sa probinsyano noon, ang ginawa ko, ako umawak ng pera niya. Ewan ko kung naano niyo yun, na lahat yung sinasahod niya, ako umawak ng pera niya. Kasi nga sabi ko nga, baka hindi makaipon. Yun yung ano niya. Silang dalawa ni Kuya Julay noon actually. Panood ko siya. Tapos pinakukontak ko kay Art sa... Hindi siya makontak. Hindi siya O, tinan mo, hinahanap ka pala ni Coco. Hinahanap natin siya, ikaw pala hinahanap niya. May number talaga sa akin si Sir Art. Kasi wala akong cellphone kayo na yun talaga. Parang tinanggap ko na hanggang dito na lang kami. Sikap na lang. At siya nga bumubuhay sa mga anak niya, sa tulong siyempre ng mga nakapanood. Oo nga. Ikwento mo kay Direk Coco kung gaano karami mga tumulong sa'yo. Hindi ko mabilang. Madami po. Sobrang dami. Hanggang ngayon po, meron pa din. Pero hindi nakakatulad ng dati. Oo. Pero meron pa rin. Meron pa rin. At least, di ba, hindi ka nakakalimutan. Oo. Alam mo ka, Jules, ang inayang ako sa daddy nila. Sobrang husay talagang artista. Totoo. Napakagaling. Oo. Kaya nga sabi ko nga nung akala ko magdedire-diretso na siya sa TV. Sabi ko ito na. Kasi gusto ko kasing na mabigyan sila ng espasyo. Nanghinayang kasi syempre alam ko yung mga yung mga talent nila. Kaya nung nakukuha ko na sila dahan-dahan. Masaya para sa akin kasi sabi ko nung ako'y nakapasok, nagkaroon na ng daan. Tropang indie rin to eh. No? Tropang indie. Wala mo, Sir G. Ibig mo. Anak ni King lahat! Kaya nga, ito. Sinabagets. Medyo like, kinukwento ko sa kanila sa wife ni King, nasa probinsyano tayo. Di ba ako umawak ng pera nyo? Yung sahod nila. Kotse ko, siya siya siniguro niya na makakabili ako ng kotse. Totoo yun. Tapos yung mga apartment niya, napaayos niya. Yung mga Ito, kaso nga, si King, wala na sa atin eh. Ito, kadikit nun eh. Ako kadikit nung araw. Ikaw ang partner in crime ni King. partner in Ako crime talaga eh. nga mga krimen ang ginagawa namin. Actually, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam niyo yung daddy niyo, napakabait na tao. Kasi kaibigan namin talaga siya ni Kuya Julay. Napakarami namin mga pinagsamahan. Pangalawa, talagang napakahusay na artista. Kahit ako mismo bilang katrabaho niya, isa niya akong tagahanga. Nanghihinayang ako kasi sabi ko nga sa talento na meron si King, sabi ko sayang ang aga niya nawala. Lalo na sana ngayon na nandito ako, na nakapasok na ako, sana mas mabibigyan ko siya ng maraming oportunidad o trabaho. Pero kung ano man yung nangyari, nandito kami, mga kaibigan niya, na kahit pa paano na pwedeng sumuporta o malalay sa inyo. Basta isa lang masasabi ko, napakahusay at napakabait ng tatay niyo. Kaya kung ano man yung mga natutunan nyo, mga pinagdaanan nyo, huwag kayo susuko. Alam niyo, ang buhay, lagi naman may pag-asa. Lahat naman tayo, kami, nanggaling kami sa hirap eh. Kaya patuloy lang, laban lang. Basta kami, nandito kami para tulungan kayo. Ano masasabi mo? Wala ka na masabi. Masaya. Yun lang. Basta masaya ka, nakita mo si Coco finally. Pinapangarap niya. Eh di nabalitaan ko nung may nangyari kay King. Sabay kami ni Direk Dante nagpunta sa Burol eh. Nakita ko siya. Tapos nung nakita ko siya,
Tuwan-tuwa siya nung nakita niya ako. Di syempre, kumbaga, down kami, di ba parang Alam mo nung nakita ko si King, honestly, sa mata ko to nung nakahiga siyang ganun, nakangiti siya sa akin. Talaga? Wow! Parang ganito, parang, buti dumating ka. Hindi naman. Kasi sabi ko nga, ang dami namin kalukuhan na napagsamahan ni King May isang kwento lang ako. Alam mo, lumaban kami sa Dubai. Dala namin noon ng pelikula Tirador. Di Direk Dante, ako, siya, tatlo kami, diba? Hindi kami nakapasok sa sa mismo festival. Si Direk Dante lang ang umati ng festival kasi kami dalawa ni King, wala kami dalang suit. Kailangan pala naka-suit o yung suit lang namin, talagang jolog, parang normal lang na casual. Hindi kami makapasok dun sa event. Ang ginawa namin ni King, ikot lang kami ng ikot sa hotel, kain kami ng kain, swimming, ganyan. Tapos si King, mayat-maya, alam mo yung mga shampoo, lotion, ang ginawa ni King, pagpasok ko sa kwarto niya, tigi-tigisa kaming kwarto Tapos sabi niya gano'n, pinakita niya sa akin yung kalahati ng maleta niya, punong-puno ng mga shampoo, ng mga lotion, lahat ng mga Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko, King, uy, baka pati yung mga towel sa akin, mga bathroom, kunin mo ha. Sabi ko sa kanya gano'n, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, ba't ko naman kukunin yun? Sabi niya gano'n. Eh di, after that, feeling ko, di okay lang naman yun, libre naman yung mga shampoo, libre, yung mga bathroom, complete. Di na medyo delikado dahil di naman pinamimigay yun Nung pauwi na kami, galing, pagtapos na yung event, papunta na kami ng airport, sabi kong gano'n, hindi naman pala chichikin, no? Ibig sabihin sa hotel, hindi naman pala chichikin yung maleta. Sabi niya gano'n, sabi ko, buti na lang di mo kinuha yung bathrobe, saka yung mga towel. Sabi niya gano'n, ako, kinuha ko! Pasaway din talaga, no? Nandun pa ba yung towel na yun? Akala ko nasa bahay niyo pa. Kaya sabi ko, pagpirin mo kay Julius, buong isang maleta, puro ganun, mga shampoo. Sabi ko, anin mo yan? Hindi, yun nga, sabi niya, ipamimigay ko to, pampapasalubong ko ng mga kapitbahay ko. Ayun. Mabait naman talaga pala, no? Bago tayo magtapos, anong gusto mo sabihin? Ay, direct Coco Martin. Baka pwedeng humingi ng favor. Anong favor yan? Baka pwede mong kunin naman yung anak ko. Tinan mo naman. Sino ba kamukha dyan ni Christopher? Coco, sino kamukha dyan sa mga yan? Ito no? Oo? Mata Ha? Diba? Sa July. Oo. Ito to, kamukha ni Christopher. Ano si Ray Julian? Medyo hawig din, Mata nila Bahala na si Direk Coco dyan. Yan ha. Happy na kayo. Happy. Ito naman, humingi ng t-shirt ko. Ako bahala dyan. Yung t-shirt mo bibigyan ka raw ni Direk. Meron na mga Sigabo shirt. Papakita niyo yung mga t-shirt. Yan. Sigabo. Ayan. Pakita. Ayan. Tingnan mo si Julio Diaz pa nagbibigay sa inyo ng ng mga ng mga t-shirt. Ayan. Thank you, Coco. Salamat, Maraming salamat. Guys, kasama na natin for the first time is Julia Montes. Yeah. So honored to have you in my channel. Ako din po. At ang aking kaibigan, Coco Martin. Of course, Direk Coco. Ang casting director niya. Ako na ang casting director. Lagi kami nanonood. Oo nga, kinikwento nga niya. Sabay daw kayo nanonood ng mga Lagi. vlogs ko. Opo, totoo, lagi po. Halos lahat Oo. Especially yung kay Catherine Luna na tinulungan nyo mag-asawa. Alam ko yun. Kasi alam kong even you are involved dun sa sa pagtulong sa kanya. At ngayon, members na siya ng Sigabo family. So far, okay naman si Catherine, no? Super okay. Galing, Ang sobra. galing. Lagi ko nga po kinukwento sa kanya kasi ako yung mas nakakatrabaho niya this time around. Lagi ko sinasabi sa kanya, ang galing ni ate. Sabi ko kasi nagkaroon kami ng, parang nagkaroon ng problem ng conflict na kumbaga dun sa NCAA. Nung una po, grupo lang kami. Yes. Nung dumating siya, ang lakas ng personality, lakas ng dating niya, at ang galing umarte. So ang ganda nung naging rapport namin dun sa NCIAT. Oo. Magkaaway kayo doon, dalawa. Yes. Ako yung pinag-iinitan niya doon. Bakit nga ba? Pinag-iinitan ka, no? I-reveal ba yan in the future? Yes, may mga Oo, may mga surprises. Meron yun. May Malaki ang inside ano story niya po. yun. May dahilan. I wanna get to know you
more, no? Kasi nga, napapanood kita nung bata ka pa sa TV. Paano ka ba na-discover sa showbiz? Paano ka napasok sa showbiz? Sa showbiz po, nag-start po talaga. May nakakita lang po sa amin ng lola ko naglalakad sa Pandakan. Oh. Commercial, ano po yun, talent coordinator, na parang, gusto mo ba mag-commercial yung apo mo? Oh. Tapos nag-try po kami ng lola ko, audition. BTR, technically BTR po yun. Tapos after nun, dun sa commercial world naman po, nagsisimula na mag-commercial, pailan-ilan. Nakakita naman po sa akin, yung sa TV naman po, talent coordinator, uy, gusto mo ba yung apo mo mag-TV? Sabi ng lola ko, sige, try natin. So, audition din po, audition. Nag-start po ako talaga, puro young. Tapos yung Hiram ni Ann Curtis, Okay. Chris Aquino, young Ann Curtis po ako doon. Doon ka nagsimula Doon sa po talaga ako movies? nagsimula. Tapos, meron din po, kabilang channel pa. Kabilang channel pa, GMA, nag-start din po ako doon. Pero yung pinaka parang nag-start na sa ABS-CBN, Hiram, tas Going Bulilit na po. Sino Yun ang kabatch mo sa Going Bulilit? First batch po kami, sila Nash, sila Sherlyn, sila Miles, Hopia. Yung pinaka-first original batch kami pa po yun. Pero ang parents mo, meron ba sa parents mo na may lahi na foreigner? Si papa ko po, si papa ay German. Tapos si mama ko naman, Filipina lang. Pero pareho, ang unique po dun sa family kasi namin na pareho silang deaf and mute. Yes, deaf and mute po sila. Okay. So yun yung unique sa family namin. Ano mga memories mo doon sa parents mo? Ang memories ko kay mama po, kasi lumaki ako kasama naman si mama, lahat po nung pupuntahan namin, parang yung movie na Coda, lahat po i-explain ko kay mama. So kahit hindi ako nagsasalita, kung napapansin niyo po, nagsasalita ako, lagi may kamay, kasi nga parang nasanay ako na kapag nagsasalita ako, i-explain ko kay mama ko sabay. Para at least habang nag-uusap po tayo, naiintindihan niya na. So lahat ng pupunta ng mama ko, ako yung assistant niya. So sa jeep, kung saan kami pupunta, ako yung magsasabi, ako yung kakausap sa doktor, ako yung kakausap sa lahat. Tapos yun po yung kinalakihan ko kay mama ko. Kay papa ko naman po, recently ko lang kasi nakilala si papa. 21 years old lang po ako. So iba rin yung naging rapport namin ni papa kasi yung sign language po na alam ko sa mama ko, which is yung universal po. Kumbaga parang English sa atin. Si Papa naman, iba naman yung sign language. So nung nag-meet po kami, akala ko automatic dahil pareho silang deaf and mute, sign language na same. Universal. Hindi pa rin pa po pala. So, Hindi pala universal yun. opo, iba pa po. Pero buti na lang po si Papa naman, marunong ng universal. So kahit papano, may hirap lang, nakakapag-usap naman kahit konti. Saka nakakatuwa, Sir Julius, yung nakahanap sa daddy niya, fans namin. Paano kwento? Nag-start po yun kasi parang from the very start po nung nag-start ako sa show business, laging tinatanong, parang bakit ka nakakaiyak? Paano mo nagagawa yung mga Ang lagi kong hugot po talaga, father. Ayoko yung kantang Dance with My Father, naiiyak na ako agad. Tapos so alam po yun ng mga fans namin ng Coco Jewel. Tapos eventually po, may isang araw po, papunta po ako sa Quiapo Church. Kaya meaningful sa amin din yung Quiapo Church. Papunta ako sa Quiapo Church, nag-message po yung isa po naming super supporter, si Ate Tinay, na parang, Jules, may kilala ka ba sa kamag-anak mo sa father side? Pinsan mo daw siya. Sabi ko, naku, pasensya na po, wala. Sabi ko pa nga, baka scammer. Kasi wala po talaga kaming parang para ma-sure namin na totoo yung kwento. Tapos sabi ko, wala po talaga eh. Tapos iniwan ko na yung phone. Tapos baba ako sa simbahan. Pero syempre, at the back of my mind po, natatakot din ako na what if nga, totoo nga. Kasi parang ang random nung araw, biglang may nag-message. Tapos parang marami daw sinasabi, saka marami daw pong proof na pinapakita. Sabi ko, isend sa akin bago ako bumaba sa simbahan. Pagpasok ko po sa simbahan, ang specific po na pinagdasal ko lang, Lord, kayo na pong bahala. Sabi ko, kung ito po yung ibibigay ninyo, kayo na pong bahala. Parang, I trust everything sa inyo. Kasi hindi ko rin, ayokong sabing sana ito na, kasi ayoko rin pong umasa. Pero parang nagpaubaya ko na po. Pagsakay ko po ng sasakyan, nag-send na ng picture. Tapos parang kinakabahan ako, parang sinasabi nilang lukso ng dugo. Kasi yung picture po na hawak ko, bata pa si Papa, may buhok pa. Iba pa itsura. Opo, mga parang, mga 30s pa lang yata siya noon. So, ibang-iba din. So, nahihirapan ako i-identify kung talagang siya po. So, ang ginawa ko lang, sinend ko sa mama ko. So, papauwi po ako nito sa bahay. Sinend ko sa mama ko, tinatanong ko siya kung yun ba si Papa.
Eh yung sagot na ng mama ko, medyo nagsungit na at parang nagpanik. Sabi ko, ay parang totoo nga ito yung Ito papa na nga, ko. oo. So mahabang kwento pa po yun. Hindi ko sila, para mas sigurado kung totoong siya si papa, nag-meet po kami sa Cubao, sa isang So, restaurant. andito siya sa Pilipinas? Pumunta po siya noon. Pumunta from abroad? Yes, From from Germany? Germany. Bumiyahe all the way, okay? Tapos ang funny kwento pa po nito, kinuwento ko kay tatay noon. Siyempre para masigurado kung siya si Papa, pero dahil nga may parang iringan before, mga old kwento-kwento. Hindi ko sinabi sa kanila na ang makikita namin, ang i-dinner namin yung papa ko. Ang alam my nila, gosh, oo. Christmas dinner lang. Oo. Sabi ko, Yung kita buong family tayo. niya. Ando ka ba? Sumama ka? Hindi ako sumama. Ah, Kasi hindi pa kami ganun kaligal nun. Okay, eh. okay. Medyo ano pa kami nun eh. Oo. So, anong nangyari po nun, tinawag ko lahat ng family. Sabi ko, dinner tayo. Tapos may papakilala ako. Sabihin niyo sa akin kung siya talaga. Tapos parang sila yung, sino yun? Kung ano yung papakilala ko. And then, nung dumating na si Papa, yung reaction na lang lahat, parang dun na na-confirm sa akin na siya talaga yung Papa ko. Dahil, ano reaction? Si mama ko natulala. Tapos sabi ni lola ko naman parang, oh, bakit nandito si Papa mo? So nung sabi ko, okay, siya na talaga si Papa. Kasi ang dami rin pong pumapasok dahil Cubao area. Yes. Maraming mga foreigners din na nagda-dine in. So kada may pumapasok, sinasabi nung isa kong pinsan, baka yan na. Kasi hindi namin talaga kilala po eh. kilala. So may mga kabang factor pa na parang baka ito na nga papasok. Pero nung pumasok na siya, yung nag-iba po talaga. Yung lukso ng dugo, yung takot, yung iyak. Kasi, ayun na, for the longest time na pinagpipray ko from bata hanggang 21, nandun na siya sa harapan ko. Anong pakiramdam nung nakita mo siya? Actually po, halo-halo eh. Ang pakiramdam ko lang nun, overwhelming na pasasalamat kay Lord kasi nga hindi ko po ine-expect. Parang umabot na po ako sa punto ng buhay ko na sa dami-dami na nangyayari sa life, maraming problemang dapat mas solusyonan, okay na ako na hindi ko makilala yung papa ko kasi alaga naman po ako ng lola at nanay ko. So, parang doon na lang ako nag-focus. Blessed naman, pakiramdam ko naman from the very start, hindi maganda yung buhay namin sa Pandakan, pero blessed naman po ako. So, parang okay na ako. Pero nung nakita ko siya, parang ang dami lang feelings na may mga questions pala ako na masasagot agad yung feeling na yun pag nakita mo pa lang. Tapos nung nakakausap ko na, iba rin po yung pakiramdam. May mga tanong ako before na nasasagot na. So, Pero iba. syempre yung communication, sabi mo nga, nahirapan ka. Nahirapan po. Kasi iba yung lengguwahe, no? Pinag-aralan mo yun para makausap mo siya? Si Papa po, medyo po. Pero hindi pa po that specific moment na nagkakilala kami. Kasi hindi ko nga po ine-expect na iba pa po pala yung sign language. Ang advantage lang po dahil si Papa mahilig magbiyahe. Di ba si Papa biyahe ng biyahe. So medyo gamay niya po yung universal sign language. Pero yung partner naman po niya, yung stepmother po namin ngayon technically, Thai naman po. So, iba naman yung sign language din. So, tatlo kami nag-uusap na iba-ibang lengguwahe. Minsan, nagpapasalamat na lang kami sa internet eh. Gagano na lang. pakitaan na lang, no? Kasi talagang overwhelming. Pero masarap din yung pakiramdam kasi after nung pinapunta po kami ni tatay sa Kanila Parati, sa Batangas po. So, may property po siya sa Batangas. Doon kami nagstay. Tapos umikot kami doon sa property rin nila Chan Prats. Doon kami parang nagkaroon ng opportunity na mapag-usapan yung bakit, anong nangyari. Doon nasasagot lahat. Si nanay nandun rin, sumama. Hindi na po, ako na lang. Medyo madugo po pag... Siyempre, iba yung version ni mami, iba yung version ni daddy, Ayan, no? marami Basta pa po. importante, nagkaroon na ng closure, nasagot na yung mga tanong mo, saka nag-reunite kayo ng father mo. At ang blessed po ako, ang sinasabi nga po namin, maayos yung lagay ng tatay ko. Yes, oo. Kasi syempre at the end of the day po, pag iniisip natin, nakakalungkot naman pag nakita mo, hindi rin okay yung lagay nung yung magulang mo. So ito po nung nakita namin, ang sarap sa pakiramdam namin. Kasi after nun, nagpipray pa kami na parang, grabe Lord, maraming salamat. Kasi okay siya, maayos siya. Tapos hinahanap pala ako. Ang ganda ng story. Nung bata siya, sumusulat siya lagi. Oo. Saan? Sa? Daddy niya. Tapos hindi nag-i-reply, hindi nag-aano. May address na pinapadala. Address. Okay. May binigay po yung mama ko na address. Baka wala na doon. Tapos hindi po pala yun yung address ng papa ko. Yun yung isa sa mga revelation. So, mali yung mga details po. natatanggap. Oo, medyo may pagka-MMK moments din po yung mga pangyayari. Actually, doon. pang pelikula yung storya ng buhay mo pala, no? Opo. Imagine. So, yun po yung nangyari. Pero,
ang kinaganda nga lang po, naging ano rin po siya, siguro yung faith din po kay Lord. Kasi nung lumalaki po ako sa Pandacan, lumaki kami sa simbahan, sa Christian church. So parang yun din po yung naging blessing in disguise sa akin na wag kong kamuhian or parang galit na galit ako sa tatay ko. Kasi alam kong lahat po na nangyayari sa atin may ibig sabihin. Saka nakapunta na siya sa bahay ng daddy niya sa Germany. Yes. Nakapunta ka na. Yes, Pero po. hindi ka pinitisyon ng dad mo para maging German national? Ito na nga po, dahil Oo. nagkakakilala po kami ng 21. 21 po yung legal age. And nung wala na. nagpunta po ako kanila papa, 22 na ako. So, hindi na po umabot. Hindi nakakayanin. At least hindi nga nangyari, kundi hindi mo makakasama si Coco. Hindi, totoo po. Lagi ko Oh, diba? sinasabi yun. Kasi kapag may tatay ako before, feeling ko hindi niya ako pag-aartistahin. Oo. Kasi ganun siya, parang sabi niya, huwag ka na mag-work, ba't ka pa nag-work? Ganyan, ganyan. May mga ganun siyang mga kinukwento sa akin. Eh kung iniisip ko, kung hindi ako nag-artista, hindi kami nagkakilala. it was fate. Saka It was Martin po si papa ko. Martin ang pangalan niya. Eh siya, Coco Martin. Sabi ko, malapit ako sa mga Martin. Gosh, so grabe yung coincidence, no? Yeah. Pag nasa bahay nga yun, dahil ang laki, para mga 6'2 si 6'4", Papa. mga 6'4", ganun, laki. Eh, syempre, hindi naman, paano ko kakausap? Sabi ko, buti na lang, hindi nag-i-English to, nag-i-German. Sign language kami. Pag, So ngayon, kaya mong makipag-usap sa deaf and mute. Apo. So kung may mga nanonood sa atin, anong gusto mong sabihin sa kanila using the language? Ano eh, ako bigla. Sige, sige. Yeah. Ano ibig sabihin nun? To everybody, thank you for watching Julius Babaw sa YouTube. Ganun lang siya. Hindi po ako masyadong magaling kasi iba siyang pakikipag-usap. Oo nga, Kapag oo hindi nga. mo na rin siya laging Hindi mo na napapractice, no? Opo. May mga missing words na. Oo. Anyway, sa isang interview nabanggit mo, before mo na-meet si Direk Coco, ang kauna-unahan mong collab team si Catherine Bernardo. Yeah. Tama ba yun? Di ba? Ultimate Kayo ang love team. unang magka-collab team. best friend Oh, yun. ilang projects ang nagawa nyo together? Marami-rami rin po kasi nag-movie kami, nag-teleserye, tapos nagkaroon din po kami ng teen show plus isa pang teen show na series naman po. Marami rin po. Saka Goyang Bulilit. Kami rin po, magkasama rin po kami sa Goyang Bulilit. Kumbaga parang ang pinaka-tandem lang po namin, nag-start lang talaga sa Mara Clara. And then, hindi na kayo uli nagkaroon ng projects nung After that, hindi recently? na po. Wala nang gano'n? Wala na po. Wala eh. man lang talks para pagsamahin kayo uli? Nako, pag nakikita po kami, sabi nga namin, original love team, ano ba? Paano ba? Sana po magkaroon ng magandang opportunity sa magandang project para magsama kami Oh my ulit. gosh, panahon na. Sana po. Diba? Sana. Magkababata at ngayon magkasama kayo sa isang project. Maganda Yes. yan. Saka masarap po kasi katrabaho si Catherine kasi kami yung, napakabait, saka napakagaling. Plus, ito po siguro yung na-experience ko sa buhay na nagkaroon ka ng totoong kaibigan sa showbiz. Kasi nung time po na yun, syempre lagi kami pinagbabangga, di ba po? Dahil May ganun Mara mga Clara. intriga-intriga, Opo, no? pero never talagang pumasok sa amin yun. Lagi kaming parang magkapatid. Si Tita Min, kung ituring ako, para akong anak. Yeah. Kumbaga talagang parang nagkaroon kami ng instant family within sa mga trabahong ginagawa po namin. So hanggang ngayon, nag-uusap pa kayo? Yes po. Text gano'n? Opo, busy na rin kumustahan? po sa ibang mga trabaho pero pag po may opportunity, nakakapag-usap naman kami. Saka pag nagkikita po kami, parang kailan lang. Ganun yung Para kayo rapport magkapatid. namin. Para kayo magkapatid, no? So open ka, just in case na Yes. may project for you guys. No? Isa pong dream project yan. Dream project yan, ha? Ikaw ba, Coco, naka-partner mo na si Catherine? Hindi pa po. Hindi pa rin, no? Dream project din. Di ba? Ang dami pang pwedeng gawin. But now you're so busy with Sigabo, aside from acting, ikaw daw ang parang executive dito? Oo, siya po. Siya na ba boss mo ngayon? Siya na. Siya na, ha? Hindi na ikaw ang boss. Siya na. Siya ang boss. Siya lahat tumawak ng mga finances, lahat ng which is ang laking tulong talaga sa akin po ni Jules. Kasi dati ako lahat eh. Ako tututok, ako pipirma, lahat ganyan. Sa akong creative. Nung na-analyze namin, sabi ko, nanay, seryosohin na natin. Kasi nandito na eh. Nung patapos na yung Batang Quiapo, sabi ko, kailangan mo nang aralin siya. Tapos doon siya pumasok. Doon niya inaral lahat ng mga Naging laking tulong sa akin kasi nabawasan yung pressure sa buhay ko eh. Oh. Ngayon, ako naman ang lagawa kinukwento sa kanya. Awang-awa ako sa kanya kasi minsan sa bahay, tapos na ako mag-creative, siya nandun, may meeting pa siya, nagkukumplit pa sila ng mga babayaran, ng mga
Sabi ko nga, hindi ko alam kung tama itong pinasok namin. Totoo lang. Ang hirap po. Di ba, mahirap ng umarte, mahirap na maging artista. Mahirap ang pasukin ng production. Sobra. Hindi siya birong trabaho. Oo, grabe yan, no? Doble-doble, triple-triple yung ano, no? Yung burden sa'yo, no? Kaya sa awa ng Diyos, maganda rin naging kasi naramdaman namin yung pagsasamahan namin. Mas tumitibay, mas nagiging matured. Hindi, kasi syempre nung araw, pa-cute-cute lang eh. Yeah. Ngayon wala eh. Kumbaga, wala kami kakapitan kundi yung isa't isa eh. Saka na yung suporta talaga doon ko na-appreciate. Sabi ko, buti na lang yung kahit kami, yung edad namin, saka yung relationship namin matured na para ma-handle yung ganitong bagay. Kasi like kami ngayon, 300 plus ang tao namin eh. Ang hinahawakan eh. Kasi ang laki ng production eh. Hindi siya biro. Hindi biro yung ano. Paano mo hinahandle yun? May guide naman din po niya. Saka po, siguro, tamang tao rin po sa paligid namin ngayon na ginaguide din po ako. Kasi sabi ko, marami pa po akong bigas na kakainin. Pero, ang sarap lang rin po sa pakiramdam na kahit papano po, yung nakikita kong pwedeng i-adjust na makakabawas sa iisipin niya, may nagagawa na ako. Kasi dati pag umuwi siya, wala akong magawa kundi, talaga, parang pagdadasal ko na lang eh. Kasi wala po akong itulong talaga eh. Pero ngayon, ang sarap lang po sa pakiramdam na yun nga po, magkasama na kami. Tapos alam na namin kung paano magtutulungan sa isa't isa. So, ang sarap. Hindi ko siya tinuturing na mahirap. Mas tinuturing ko siya na masarap sa pakiramdam at blessed kami sobra ngayon. Kasi eto na po yung naging scenario namin. Basta importante happy ka sa ginagawa mo. Happy po, happy. Hindi ka stressed sa sobrang di ba? Hindi. Dami ng trabaho. Ang hirap happy dun pa di naman. ba? Happy. Happy pa Dapat naman, happy. Yun ang importante, happy. Si Coco pag nasa bahay, ano siya? Anong ugali niya? Anong Eto na- pagkatao niya pag nasa bahay lang? Eto naawa po ako pag nasa bahay kasi, di ba normally po pag sinabi nating day off talaga. Kumbaga nakakapagpahinga ka, kung ano man yung gusto mong gawin para sa sarili mo, magagawa mo. Ang lagi ko pangaral, ako na yung nangangaral po eh, baliktad po ngayon. Sinasabi ko sa kanya, sabi ko, isipin mo naman yung sarili mo. Sabi ko, anong gusto mong gawin? Ano yung sa'yo ng spark joy sa buhay mo? Sabi ko, kasi natatakot ako, baka mamaya sa sobrang pagod mo, mapagod ka rin sa sarili mo. Lahat kami nakaasa sa'yo, yung pamilya mo, itong production, itong pamilya natin sa production. Sabi ko, parang natatakot ako na umabot ka sa point na ikaw mismo mapagod. Magdodomino po lahat. Ang lagi kong pinapaalala sa kanya, isipin mo rin sarili mo. Kasi lagi niya kaming iniisip, parang kailangan mag-taping, kahit may sakit, may taping tayo kasi ganito, paano yung mga walang trabaho for this day. Parang ako, teka lang, pagka nagkasakit ka rin, magdodomino rin yan. Tama, oo. So, may mga ganun po akong pinapaalala sa kanya na yun nga, kahit na day off, iniisip pa rin niya maraming tao, nag-iisip pa rin niya ng kwento para sa trabaho. Kumbaga, selfless na tao. Yun yung hindi alam ng mga tao na Ako, alam ng mga tao yan, Laging ganun po. Kaya, Kaya, ginagawa yan, Coco? Ay, medyo magpahinga naman. Hindi kasi, Diba? kay Julius siguro ngayon, yung pinanggalingan ko na dati dahil walang oportunidad, di ba? Tapos nung nagkaroon ka ng pagkakataon, makapagtrabaho, makapaghanap buhay, ayokong palampasin. Kasi tagal mo dati, sabi ko sa indie noon, or sa meron ngayon, 6 na buwan, wala. Meron ngayon, 1 taon, wala. Ngayon, nakuha mo na yung pagkakataon na may totoo ka ng trabaho na tagal kong inihintay. Kaya nga sabi ko dati, hindi naman pag-artista eh. Kahit anong trabaho, basta regular. Naging regular na to. Kaya ako kinukwento lagi na parang gusto ko, yung lahat ng mga katrabaho ko, gusto ko kapareho ko. Kasi sabi ko, kung nangyari sa akin to, mangyayari rin sa inyo. Tama. Kaya lagi kong kahit na di ba, sipagan lang natin. Kasi kadalasan, di ba, ang mahirap yung pag hindi mo sinasapuso yung trabaho mo. Tayo yung pundasyon eh. Ako, kunyari ako, hindi ako pwedeng madapa. Yung katulad yung sinasabi ni Diyos, kung ba't natatakot? Kasi pag ako nagkasakit o may nangyari sa akin, yung buong pamilya ko, lahat tatamaan. So alam mo yon, yung sinasabi niya, no? kaso Alam mo rin yun. hindi ko siya maano dahil doon sa tindi rin ng demand nung trabaho ngayon. Ang hirap, hindi ko naman mabitawan. Hindi ko naman masasabing, teka lang, magpapahinga muna ako. Pag nagpahinga kasi ako ng 1 buwan, maraming hindi makakapagtrabaho. Titenga rin sila. Kaya, meron niyang time po nung probinsyano. That time, may mga namamatay pa after the pandemic. Kaso, ang problema, maraming mga taong gutom na naghahanap na talaga ng trabaho. Natatakot ako para sa pamilya ko, natatakot ako para sa akin na baka pag umuwi ako, may dala akong virus. Kaso wala akong choice. Kung hindi tumalon, magtrabaho dahil ang dami ng
walang trabaho na wala na makain. Kaya tumalon ako noon, nag-isip ako ng paraan kung paano kami makakapag-shoot. Sa awa ng Diyos, survive naman namin. Di ba, after the pandemic, parang nag 2 years pa yung probinsyano. Na ganun yung setup. Pero lagi kami nininervyos. Kasi nga may namamatay may namatay pa sa amin noon. Yeah. That time. Sorry to Kaya, sabi ko nga, para kaming mga sundalo ng pamilya namin. Probinsyano to Batang Quiapo, gaano katagal ang gap nun? Yung break nun? Wala po. Wala halos. Wala. Sorry, nag-probinsyano ko. After the probinsyano, patapos ng probinsyano, pag umuwi ako, nagki-creative ako. Pack up. Magkukwento ako na magkukwento sa service. May naiisip akong pelikula, ganyan-ganyan. Yung movie namin ni Jody, yung Love You With an Accent. Ginawa mo yun? Oo, kasi sabi kong gano'n, magbabakasyon ako. Sabi ko, yung mga boys, yung mga barkada ko na sa team, sabi ko, Walang gusto work. ko silang i-treat. Kasi yung supportang binigay nila sa akin, sabi ko, mag-Amerika tayo. Yun. Pero rarakit tayo. Sabi ko, mag-show tayo, tapos pag yung after the show, hindi naman everyday yung show eh. Yung bakante natin, shooting tayo. Kaya ginawa ko, humanap ako ng producer sa Amerika na magano sa show namin. Tapos yung bakanting araw namin, nag-shooting kami ng pelikula. Pagkatapos ng shooting ng pelikula namin, tumalon na agad ako sa Batang Quiapo. Grabe, so walang break halos yun, ha? Yun na yung pinakabakasyon mo, yun sa US na yun. And then from Batang Quiapo to Sigabo, nagkaroon ka ba ng break? Yung totoo, dapat ako ang papalit sa Batang Quiapo. Kaso lang that time, nung pinapilot na namin to, sa laki ng pilot, tumukod ako. Yung mga director ko sila Jules, ang inaan sa akin, tatay magpahinga ka na. Magpahinga ka muna. Kasi pag bumigay ka, kaya mo yung pilot. Pero after that, pag tinamaan yan, dire-diretso yun, wala nang hintuan. Kaya ang ginawa ko na, nag-break ako 2 months. 2 months lang. Pero yung 2 months na yun, nagki-creative ako. Kumbaga, that time, yung 2 months na yun, binubuo ko yung show. Kaya yung pahinga ko noon, creative naman ng ano ko. Hindi talaga yung parang wala akong iniisip, walang ano. But supposedly, ang original plan, walang break. Wala talaga. Opo. Kaso Dapat bumigay ka. Friday. Ang Friday next, ano? po tapos ng Batang Kaya po, Quiapo. Monday ako na. Sigabo na. Nag-ayabang ko nga nun, nahiya nga ako. Nag-promote na ako eh. Oo, parang naalala ko nga. Ang naalala ko nga yan, Ako naalala rin ko po yan. ang papalit sa ano. Biglang, ano nangyari? Biglang. Oh, yeah, I remember that. Yung nagkaroon ng lull, no? Na parang wala, no? Wala eh. Pero so hindi ka rin nakapagbakasyon? Kayong dalawa, hindi kayo nakapag-abroad, Hindi. pahinga? Kasi that time, gano'n? nagki-creative na kami. Nagki-creative Grabe, na hanggang ngayon wala kayong bakasyon. At least yung bahay nyo parang resort naman, no? Ando na lahat, di ba? Hindi ka na kinakailangan lumabas ng bahay. Yun ang importante. Hindi mo napapansin na parang burnout siya, gano'n? Wala namang gano'n mga moments? Recently po, hindi naman burnout kasi iba talaga yung passion niya po sa kapagmamahal sa trabaho, sa industriyang to. Pero yun nga po ang kinakatakot ko, what if dumating yung pagkakataong mapagod siya? Eh syempre alam ko rin na malulungkot din siya kapag umabot din sa punto na nandun na siya sa sitwasyon na yun. So talagang hanggat kaya, pinapaalalahanan ko. Tapos yung mga in-between, pinipilit kong, hindi, umalis ka, magganito ka. O hindi, magganito ka, magpa-dentist ka, magpaganito ka. Kasi nga para lang kahit pa paano may self-care, maisip lang niya na, may oras ako sa sarili ko. Actually, siya pa kayo nagpupush sa akin eh. Magmotor ka. Motor? Oo, kasi may mga yung motor ako barkada. eh. Pupunta ka sa mga barkada mo, magano ka. Kaso lang ako, nangihinayang ako eh. Sabi ko, sayang yung oras, aalis pa ba ako? Sabi ko, hindi, dito na lang. Tawagin sila naman, mag-creative kami. Grabe ka. Grabe. Yung health mo, okay naman. Yung mga food Okay na kinakain niya, naman. nag-exercise ka ba? May time. May time naman, Pero oo. pag medyo nai-stress ako sa mga eksena, sa mga ano, Action nahihinto naman. na ano. Pero nung may isang alis kami ni Jules, nagbakasyon lang kami ng, I think mga 3 to 4 days, punta kami ng Spain, dumaan ako sa Singapore. Talaga nagpa-general check-up ako, lahat ng ano. Para lang sabi ko, kahit pa paano medyo, alam ko na, ano, na maayos yung kalusugan ko. Yun lang. So, hindi kayo nagtatalo, hindi ka nag-argue. Minsan, may mga Ano times naman pinagtatalunan nyo? wala, both work, pero personal wala. Wala Personal, kalmado po kalmado kami. kami. Kalmado kayo sa personal. Sa Kasi trabaho ako lang. ngayon, baliktad na dahil nga, syempre, nandun siya sa part ng production. Pag may decision ako ganun, tapos nakikita niya na minsan na parang, tatay, dapat ganito, ganito. Yun lang yung konting ano namin. Syempre, trabaho yun eh. Healthy naman yun dahil at least nagpapalitan kami Tama, ng ano. tama, oo. Pero sabi ko nga,
Ayoko ng away. Ayoko ng away. Ayaw na. Tama yun. Tahimik na lang. Agree Sige, ka okay talaga, lang. agree, no? Kaya ko naman i-adjust lahat eh. Pagdagdag sa stress. Ayoko. No? Wag na. Kami pag nag-away kayo, masisira lahat eh. Totoo. Lalo na ang trabaho. Maapektuhan yan yung personal life. Wag. Sabi ko nga, magkaroon man ng konting maliit na hindi pagkakaintindi sa trabaho, wag na. Sige, okay Kaya na. na, narinig mo ayaw niya ng away. Ayoko. In fairness. Oo. Di ba? Ganun din yun. Para mag-prosper ang marriage, ganun talaga. Kinakailangan may isang umigay. Pero mabait naman ako. Oo. Ano, Hindi, sa totoo lang. Clear. Mabait naman ako. Anong meron kay Coco at na-inlove ka sa kanya? Nako. Ano po, una, syempre, yung looks kasi normal na yan eh, di ba? Kapag nagkakagusto ka sa isang tao, parte na yan eh. Yun, wala na akong question doon. Gwapo talaga si Coco from the very start. Crush ko naman talaga siya. Pero na-amaze po ako sa pagiging responsable niya sa pamilya niya. Tapos ang lagi ko nga po sinasabi, di ba ang babae, normal po natin sinasabi, family-oriented. Ito, siya talaga yung epitome ng family-oriented kasi meron po kasing taong sinasabing family-oriented sa magiging pamilya lang. Pero siya kasi sa pamilya talaga. Yung mga kapatid niya, maayos ang buhay, ni isa sa kanila walang napabayaan, lahat yun iniisip niya hanggang future. Tapos yung family na hindi lang basta sinusustentuhan or parang binibigyan, ito talagang pinaplano niya yung maayos na buhay. Kung maayos ang buhay niya, dapat maayos din yung buhay ng iba. Doon ako na-amaze sa kanya kasi parang sabi ko, grabe tong taong to, hindi makasarili na yun nga po na parang dapat sa magiging future pa yan. Pero ito, yung ngayon, dapat maayos lahat. Kung maayos ang buhay ko, dapat maayos tayong lahat. At Ganun hindi siya. lang pamilya nyo pati yung outside. Yes, lahat po. Yung mga kasama mo sa industriya, gusto mo ayusin Ayaw. yung mga buhay nila. Yun, ganun po siya. Napaka-generous. Pasensya na parang wala ka dito. Wow! Yan ang Coco Martin. Okay, si naman, Julia. Ako What naman, made ano? you fall in love with her? Una, sabi ko nga, yung journey namin, nung una. Siyempre, attraction, ganda eh. Oo, ganda talaga. Galing oo. umarte, ganyan. Pero sabi ko, naku, hindi kami ito. Kasi nung una, ma-party to. Oh, party Hindi kasi, Oo. nagdala siya sa lola eh. Oo. Eh, nung nag-aartista na siya, na sumisikat na, syempre ngayon lang siya nakawala eh. Kaya alam mo naman si Sir Deo, party, mahilig di sa ba? party. Talaga, Okay, oo, oo. talaga pag mag-iinuman kayo, ganun. Sabi ko, ganun na tinitignan ko siya. Sabi ko, umiinom. Sabi ko, hindi, feeling ko, ano kasi ako makalumang tao eh. Oo. Sabi ko, feeling ko, Old-fashioned. hindi kami mag-work nito. Tapos hanggang sa naging kami, dahan-dahan ko siya naturuan. Step by step talaga. Tinuruan ko siya paano mag sa bangko, lisensya, ikaw nagturo sa lahat kanya, ng mga bumili ng bahay, gano'n, yung para maanin yung pamilya niya, maayos niya. And then after that, nung mahabang proseso, sabi ko nga, alam mo naman ang relationship matagal eh, kasi 15 years na kami eh. Nung nagsasama na kami, doon ko naman nakita talaga na sobra naman akong inalagaan. Sabi ko nga, kahit anong hirap yung pinagdadaanan ko, everyday, pag uwi ko naman, kaya ko sabihin, ako naman yung hari ng bahay. Yeah. Kasi talaga wala, lahat. Pagkain, pagdating ko, nandun, nakaano na. Pag Housewife, bawa, pagdating. magkakaroon ako ng time na walang paglinis ng kuko, hindi, ayusin niya lahat yun. Magmamasahe sa akin, magugupit sa akin, lahat nakaano. Siya naman talaga nag-aalaga sa akin. Kaya nga yun ang inaano niya lagi, pinapaalala niya sa akin, tatay, pag ikaw ang bumigay. Oo. Kaya sabi ko noon, hindi ko man gaano napapriority yung sarili ko, siya naman nag-aalaga sa akin. Yun ang importante. Kasi di ba, James, honestly, as a partner, dapat ganun. eh. Dapat. Alagaan mo ko, aalagaan kita. Diba? Hindi yung kanya-kanya tayo, hindi ganun. Eh. Dapat kayo nag-aalagaan sa Sabi nga niya sa isang interview, di ba, ikaw daw ang kanyang knight shining armor. Ikaw ang savior ng kanyang buhay. Bakit mo nasabi yun? Hindi, naalala mo yung kwento. Basta meron pong malalang enkwentro sa life ko, sa kabataan kong parang, paano ba ikukwento yun? Basta, kailangan kong umalis sa bahay, tapos hindi pa kami okay nun. Nagkataon yung PA ko po, ka-message po pala siya. So, in-update siya kung ano yung sitwasyon namin, kung ano yung nangyari, kasi nagkaroon ng problema sa bahay. Tapos, pumunta siya. Yung problema na yun, kailangan solusyonan, hindi ko kaya. Siya na talaga yung sumulusyon for me. So, parang doon ko na-realize na grabe tong taong to. Biruin mo, hindi pa kami okay nung araw na yun. Galing pa siya sa trabaho. Tapos may event kaya yata nun may party, na
hindi na siya nag-isip na kung okay ba siya, kung pagod ba siya o ano. Inuna niya kami para i-check kami ng kapatid ko kung ayos ba kami. Kasi nga may kaguluhang nangyari. Tapos siya yung sumugip sa May amin. ano kasi, Sige na. Ako yung naiiyak magkwento eh. Dati misteryosohan na kami. Ano ba nangyari? that time mami niya, nanay niya, may boyfriend. Okay. Eh parang hindi okay, parang may bisyo, ganun. Eh natitreat yung buhay nila. Buti ka mo, eh hindi naman siya sa akin nagsusumbong, ganun. Yung PA niya tumawag sa akin. Di syempre nalaman ko, eh galing ako ng trabaho, may event kami, ganun. Lumusog agad ako sa kanila. Paglusog ko doon sa ano niya, kinuha ko agad sila. Tapos binugbog ko yung boyfriend. Wow! Grabe! Tapos after that, eh, nasa danger kasi yung buhay niya eh. Tapos yun, pinakulong ko. Hindi kasi para din mas clear, kaya niya rin po binugbog dahil yung pinto, may kwarto po ako, 'di ba? Pinapasok kasi. So medyo may forced entry na nangyayari. Nabuti na lang, naagapan din namin na nakahanap kami ng way ng kapatid ko na makaalis. Tapos yun na, nung tumakas na kami, sumugod na siya. Sinave na kami. Tapos pinuntahan yung bahay just to check kung ano yung nangyari. Tapos yun na nga yung enkwentro. Nakatikim din yung... Literal pala ito pinag-uusapan natin, no? The Savior and Knight in Shining Armor. Literal pala yun. Saka nakakatawa, yung Pasko yun, di ba? Parang Yes! December 23 nangyari, agad 24. Yes, 24. Parang ganun. Eh, ikaw pa naman, hindi ka naman, stranger sa ganung klase mga sa kalsada, di ba? Sanay ka sa ganyan, eh. Kaya po kung ano yung mga Nung lumaki. kwentong napapanood din nyo, sanay, batak po ito sa mga kaanuhan. Sa pagligtas, sa mga sapakan. Grabe, nakakatuwa ang love story nyo, ang inyong journey bilang magpartner. Of course, meron ka mga negosyo. Di ba hindi lang kayo nagre-rely sa showbiz? Meron kayo iba mga pinagkakaabalan? Ano mga business mo ngayon? Ngayon po, meron po kaming take-out food store. Frozen dim sum po siya. Saka Okay. Swiss Proli gummies na merong apple cider vinegar. Tapos melatonin po, pampatulog. And may soon po kaming lalabas na line for beauty naman. Uy! Nako, i-feature ni Tintin yan, ha? Yes, yes po. Gusto niya yan, no? Tapos paano makaka-order ng mga food nyo? Sa online po, meron po tayong website, takeoutfoodstore.ph. Tapos meron din po tayong hotline, 0916-600-6047. Tapos yung Swiss Proli naman po, nasa mga online platforms po kami. O Coco, invite mo na yung mga viewers natin sa Sigabo. Naku po. Yeah. Oo, mga loyal followers ninyo. Yun, maraming salamat po muli sa lahat ng mga Pilipino na tumangkilik ng Sigabo. Sana po supportahan niyo yan from Monday to Friday, 8 p.m. po yan. Magkita-kita po tayo sa TV5. Julia? Ayan, sana po pakatutukan niyo po at supportahan. Syempre, ang Coco Martin Sigabo. Sana po, tutukan niyo gabi-gabi po yan, 8 p.m. Oo. Wala ka bang plano na gumawa ng movie soon? Wala? Actually, dami kong pelikula Dami. na naka-line up. Oo. Oo. Kaso lang may nagkakaproblema pa sa mga schedule. Ganun. Oo. Kaya ito muna yung pinofocus ko. Kasi kailangan ko talaga itayo muna yung buong show. Eh. Oo. Ikaw naman, Julia, wala kang mga naka-line up na mga Meron kami, projects? may Meron. project nga kami sa Star Schedule Cinema. lang po talaga inaayos. Okay. Naku, excited na ako dyan. Anyway, thank you and congratulations sa Thank success you. ng Sigabo. Thank you. Sana marami ka pa matulungan Naku mo. sa mga tao. Ako ituwan-tuwa sa iyo dahil yung mga nag-guest ko ay tinutulungan mo. Nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay because of him. So, thank you. Thank Salamat. you. In behalf of all the people na natulungan mo. Salamat na marami. Thank you, Kaji. Thank you. Salamat ulit. Julia. Thank you po. Congrats, Julie and Julia ang binigyan ng role ni Direk Coco. Anong role nila dun sa Sigabo? Parang ano lang muna sila, talent lang muna sila. Talent lang. Para mga extra lang muna sila. Oo. Dahan-dahan daw sila bibigyan ng Ng role. time. Opo. Ng role. Oh. Pero at least na-experience nila. Opo. Gano'ng katagal yung shooting? Tagal din. Umpisa kami ng 8 tapos yun nga natapos ng 12. Happy naman yung mga bata. Okay. Hinatid Lumipat na kayo kasi yung dati namin pinuntahan, hindi ito, no? Opo, eto po yung Ito na. tindahan. Wow! Okay, ito tindahan mo. Opo. Daming paninda. Yung tinulong ho sa kanila ay ginamit sa pag-replenish no, ng mga paninda dito sa kanilang sari-sari store. O, kamusta naman ang benta dito sa sari-sari store nyo? Okay naman po. Okay naman. Nakakatulong naman sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang nakukuha ko lang dyan pambaon, pamasahe. At least, di ba? Oo, di ba? Pamasahe Malaking ng mga bagay na bata. rin yun. Oo. Asan yung mga bata ngayon? Si Julia kasi, Mm.
kailangan sa school nila. Okay. Kaya after ng taping, dumiretso sa school. Si Oo. Julie tsaka si Isabel nandyan sa loob. Nandyan. Tapos yung dalawang boys, nandyan din. Nandyan Ang din. 3 boys pala yun, no? Ay, nakasmile, no? Yeah! Kilala mo na ako, ha? Masama ilang. Oh. Hi, JC. Hello. Basta ka? Oy, gusto na. Ikaw, yeah. Asan yung isang boy? Sa taas. Okay. Ayun. Ayun sa atin pa eh. Oh, ito yung mga picture natin. Opo. Ayan, oh. Ha? So, nagbebenta ka rin ng food? Nang almusal po, paminsan-minsan. Oo. Hinahaluan ko ng almusal. Pandagdag din sa kita, Opo. no? Sobrang saya ko kasi kahit wala na si Bok, hindi niya nakalimutan yung pinagsamahan nila. Oo. Sobrang bait niya po talaga. Oo. Doon ko po talaga napatunayan na yung yung pinagsamahan nila ni King, yung talagang solid yung samahan nila. Ano nangyari nung nakaalis na kami? Naiwan kayo dun sa set? Kumain kami. Then after po kumain, lumabas siya noon. Hindi ko nakita, pero nakita pala siya ng mga bata. Tapos kinakausap niya na si Papsi. Sabi niya, ewan ko kung ano pa yung mga pinag-usapan nila. Basta sabi lang niya, ibigay mo sila sa pinakamagaling na agency. Ay ko, ang galing na. Narinig mo, ha? Yun sabi. Oh. Ang bait naman ng direct ko. Sabi ko, sobrang bait. Sinali na nila ako sa group chat ng Sigabo. Oh. Sabi niya, Mami, sa Wednesday, na ng mga bata, umpisa na sila. Wow. Sabi ko, tuwa yung mga bata. Tapos habang may script si Julia, nasa likod pala niya si Direk Coco. Tapos napatingin daw siya, sabi ni Direk Coco, mga ganun daw sa kanya. Natuwa, no? Oo. Tapos yun, pangalawa, mga tanyata, tinawag na naman sila. Oo. Silang dalawa na lang ni Julie. Tapos yun, kasama na nila si Derek Coco noon. Tapos sila nasa gilid. Kapag parang mga kapitbahay sila. ganun. Extra lang muna, no? Kasi gano'n naman daw Tama muna. yun. Ganun. Saka wala naman sila experience sa acting, so Wala. parang nag-aaral pa rin sila Mm-mm. na umarte. Kaya sabi ko, huwag bibiglain. Dahan-dahan lang. Ayun. Ganun sabi. Galing. So, ano pakiramdam mo dun sa pagkakataong yun? So, sa'yo, syempre. Kaya sabi ng mga bata sa akin, gagalingan ko na talaga, ibubuhos ko na. Kasi kanino pa magmamana yun kundi sa tatay nila na napakagaling umarte. Kaya nga. May dugong artista eh. Sa kailangan ma-enhance natin yung dun sa mga bata ngayon. O, kwento nyo sa akin, ano bang nangyari dun sa first shooting day nyo? Sobrang saya po. Pero, hindi naman po ako kinabahan kasi sanay naman po ako sa mga camera. Dahil po yung bata pa po ako na sumama na po kay daddy mag-shoot. Anong pelikula? Kristo po. Kristo. Anong role mo sa Kristo? Anak niya po ako, bunsong anak niya po ako nun. So, nag-shooting kayo ng Sigabo. Anong mga ginawa mo doon sa eksena? Ang eksena ko po, kunwari po kami dalawa ni ate na namimili po. Tapos, pangalawang eksena po namin, magkasama po kami sa nagdilinis po kami ng ihawan. Tapos, ayun po. Yun lang, ganun lang. Walang speaking lines? Meron? Meron. Walang yung kay ate. Ikaw, Isabel, di ka nakasama. Bakit daw? Ba't di ka nakasama? Kasi po, inaasikaso pa po yung doon. Dole permit mo. Pero gusto mo rin na mag-artista? Wow! Nasa dugo yata yan, no? O, kamusta naman yung mga tulong na dumating sa inyo? Nung huli tayo nag-usap, halos umabot yata ng 500,000, no? Opo. Yung donation ng mga kababayan natin na nagsimpatay sa inyo sa kwento ng buhay ninyo. Kamusta naman? Ayun, bumili po kami ng motor, tapos e-bike. Tapos yun nga, nagtayo kami ng tindahan. Sa e-bike po, ginagamit ko pag namimili po ako ng paninda, hatid sundo sa mga bata. Ayun naman yung sa motor naman, yun po yung ginagamit ni Ellie pang deliver sa Shopee po. Okay. Tapos ito, kasama doon sa mga naitulong sa inyo ng mga tao. Sobra. Ayan po yung tinulong nila. Ito na po yun. Wow! Kamusta naman? Meron pa rin ba na dumarating na mga tulong mula sa mga naging viewers natin?
Pa ilan-ilan po. Pero Meron. dati may regular, di ba, na tumutulong sa inyo ng mga nasa abroad? O kamusta naman yun? Tumatawag pa rin naman po sila. Okay. Tapos yung isa, regular pa rin po. Ayoko na banggit kasi ayaw niya pabanggit. Okay. Pero regular po siya every month Oo. nagbibigay. Gaano kalaki ang naitulong nitong mga blessings na ito galing sa mga viewers natin sa inyong pamilya? Malaki po kasi dahil po sa tulong ng mga kababayan natin, nabago po yung buhay namin. Hindi na po tulad ng dati. Ngayon po, mas okay na. Nakakain na po kami 3 beses sa isang araw. Tapos, ayun po, nag-artist na rin po yung mga anak ko. Kaya, sobrang blessed po. Saka syempre, ipagpasalamat natin kay Lord lahat ng mga blessings na dumating sa buhay ninyo. No? Opo. Binago talaga ang buhay ninyo. Nagbukas ang mga sarado dati ng mga opportunities. Opo, yun po. Kaya nga, kung iyong matatandaan, nung huli tayo nag-usap, nabanggit ko sa iyo na merong mga viewers tayo, especially from abroad, na nagpadala ng tulong. Sadyang dinelay ko ng konti para, di ba, magamit mo muna yung mga unang salbang binigay sa iyo at kapag medyo nakakaranas na tayo ng konting kakulangan sa buhay, dito na papasok to. Kaya ito na yung pagkakataon para ibigay ko sa ito. Yan, buksan mo. Ako ba naman ako? Huwag ka ma-excite. Huwag ka masyadong ma-excite. Kailang. Ayoko. Ako ba na naman ako? Hello. Basahin mo para alam nila kung magkano. 100. Sige, lakasan mo. Magkano? Huwag mo na pakita, sabihin mo na lang. 160,000 po. Yeah. Ang binigay nyo sa Super Thanks ay 140,000. Dinagdagan ko ng 20. Thank you po, Kaya sir. 160 yan. Thank you. Panimula muli sa sa buhay ninyo. Opo. Siguro tayo ikikip po na. Kikip mo na yan. Opo. Kasi po, yung mga unang tulong, nagamit ko talaga yun sa, tinan nyo naman sa pagpasok, wala naman akong binili na kahit anong mga appliances. Lahat po yun, bigay. Bigay po yan lahat. Bali, ito lang talaga ang nabili ko. Tapos yun, nagsimula ako sa paninda. Then, nag-open po pala ako ng MP2. Ano yun? Yung parang sa pag-ibig, savings. Savings. Opo. 5 years yun bago mo makuha. So, kumbaga, yearly yata yun, tumutubo yung pera mo. Kaya, doon po ako, naghuhulog. Yung parang, ang ano ko dito sa tindahan, hinuhulog ko doon. So, ang plano mo dyan? Tatago mo na lang. Keep ko na po. Keep mo na, ha? Parang emergency fund. Opo. Yun. In case na, di ba, kakailanganin. Ano gusto mo sabihin sa mga viewers natin na tumulong sa iyo? Sa mga kababayan po natin na tumulong po sa amin, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, nabago po yung buhay namin. Hindi na po kami yun at tulad ng dati. Ito na po kami ngayon. Happy na po. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin, lalo na po sa mga bata. God bless you po. At siyempre, Sir Julius, magpasalamat din po ako sa inyo. Alam mo ba, ay, sorry, Ba't kayo iiyak? kasi sir, alam mo nung nandun tayo sa Sigabo, naawa ako sa inyo. Naawa ka sa akin? Ba't ka naman maawa sa akin? Tagal mo kasi nakatayo doon. Ay, hindi. Trabaho natin yun. Ano ka ba? Huwag kang maawa sa akin. Trabaho ko yan. Kami ni Julia, sabi namin, ano ba naman si Sir Julius? Ang tagal niya nakatayo para antayin lang sa Derek Coco Martin para makita kami. Yung gumawa talaga siya ng paraan. Yung sobrang yung tulong ginagawa niya sa amin, sa atin, para makita lang tayo ng Derek. Alam mo, hindi naman bagay sa kanya tumayo ng gano'ng katagal. Ayos lang yung sanay tayo sa ganyan. Bahagi ng trabaho natin yan. Kasi I wanna make sure nga na makuha natin yung paglabas ni Coco eh. Kaya iniintay ko siya eh. Naawa ako, sabi mo, tagal mo dun eh. Grabe ka naman. Uy, mag-aalagaan mo sarili mo. Yun ang importante sa lahat. Dapat healthy ka lagi. Healthy ka para sa pamilya mo. Kasi ikaw yung talagang gumagawa ng paraan eh. Para gumanda yung buhay ng iyong pamilya. And I'm sure mangyayari yan. Mangyayari yan. In God's grace. And of course, sa mga taong tumutulong sa inyo. Of course. Kay Derek Coco at kay Kay Julia. Ma'am Julia. Ano gusto mong sabihin? Kaya nagpapasalamat ako kay Derek Coco Martin, kay
Ma'am Julia, sa kamtian po nila, napakabait nilang mag-asawa, sobra. Ang bait po talaga. Alam mo si Ma'am Julia, yung talagang down to earth siya. Pati si Derek Parang ugali nila eh, no? Si Derek Coco Martin, nung binabanggit niya yung yung mga pinagsamahan nila ni King, sobrang washi. Ayun, kasama ko, ganito. Grabe si Derek Coco, talagang yung Talagang sincere. Talagang galing sa puso yung yung mga Tapos, sinasabi niya. Sinabi niya sa akin na, nawala man si King, andito kami mga kaibigan niya na handang tumulong. Kaya yun, sabi ko, ayun na lang ako, sabi ko, bait talaga na itong taon to, kaya binabless eh. We thank you so much. Thank you sa iyo at sa iyong pamilya. And I pray na sana ay tuloy-tuloy na itong success. Paunti, kahit hindi biglang success, no? Kahit hindi yung malaking buhos, kundi paunti-unting mga little miracles na nangyayari sa buhay nyo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yun po talagang unang-una, syempre, tsaka sa mga tao, mga viewers na nanood sa amin. Maraming salamat po. Oo. Thank you. At kung sakali gusto kanilang i-message, paano nga ba? Meron ka bang Facebook? Pwede kang i-message? Sa ko pa, Joan Alegre po. Kung may gustong pong mag-message po sa akin, search nyo lang po yung Joan Alegre, lalabas na po yun dun. Alright, thank you. Joan, thank you po. Congrats Congrats. Congrats. So ngayon magtataka po kayo bakit ang laki-laki po ng bag ko. Kasi po, nandito, pagka po nagtatrabaho po kami, kailangan lagi kang parang Girl Scout. Lahat ng kailangan mo nasa isang bag na. Correct. Lalo na po ako, wala akong PA. Oh? Hindi ako nagpa-PA. Bakit? Wala lang. Kasi karamihan, di ba guys, po. mga artista, sanay ka, may PA, merong, Driver. ano pa ba, driver, Ako wala. may makeup artist. Pero may makeup artist sa set. Yeah, no, sa tama. set. Pero ikaw, Wala lahat akong yan. driver, wala akong PA. So, Ako you lang. drive yourself to work, tapos itong mabibigat, ikaw Ako naman. lahat. Wala ka naman Tapos- back problem mo dito. sa mabibigat. Wala pa naman. Okay. Pero Bigat kasi pagdating mo naman sa set, tutulungan ka rin. Ay, ng tama, mga yung tao. sila mga kuya. Ito na, ang taping bag ni Yayo. Yay! Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. For with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics.
Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.